Ang pagprotekta sa kalikasan ay isang pangunahing responsibilidad ng bawat isa sa atin. Ang kalikasan ang ating tahanan. Ngunit ang ating mga gawa ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa ating kapaligiran. Mga polusyon, mga epekto ng hindi tamang pamamahala ng basura at mga sakit na dulot ng maruming kapaligiran. Sa tuwing sasapit ang umaga, ang mga mananahi sa isang shop sa Tansa, Cavite ay sinisimulan na ang pananahi ng mga uniforme ng mga sundalo. Ang mga retaso at mugmug na galing sa tela ay kanilang hindi maiiwasang kumalot sa tuwing sila ay nananahi. Ito ang isa sa pinakamalagang bagay para sa may-aring ng shop na si Ate Lynn. Maaari niyo po bang ilarawan kung ano pong diskarte ng inyong shop para po sa pagsunod sa inyong kapaligiran? Yung mga tela namin, nakaseparate siya sa mga plastic na basura, ganyan. Yung tela na from, yung mga tabas-tabas na, nire-recycle namin, ginagawa namin sa Anong mga tiyak na particular po na regulation at certification sa kapaligiran ang inyong sinunod sa inyo? So for segregate yung proper na segregation. Yung tamang proper na yung sa pamamasura. Kasi hindi naman nila pipick-upin pagkaluhal yung basura. Sige. Ano ang gampanin ng pagsasanay ng mga empleyado upang mapanitili ang pagsunod ng pag-segregation po? Alam naman na nila yun, yung proper eh. Alam naman na nila kung ano yung kasi halimbawa, di ba sa basura, mayroon tayo yung mga tapitrang kanin. Iniito namin yun. Tapos minsan may mga syempre, mga pusa, ganyan. Kumbaga po yung in-orientation na po sila. Alam naman na nila. Sa pamamahala po ng mga mapanganib na basura, anong mga uri ng mapanganib na basura ang nililikha ng inyong shop? Wala so far, kasi puro tela lang naman. Yung mga tela po, sinesegregate nyo lang po talaga para... Ay, kagaya niya, nakaipon siya, nakasalong. May, kumbaga, ang tawag dyan, mugmog. Yung mga gumagawa ng mga basahan yan, binibili yan. Pero ako hindi ko binibenta, binibigay ko na lang para tulungin sa mga simula. Ano mga teknolohiya o pamamaraan ang ginagamit para malutas ang mapanganib na basura? Kumbaga, ano daw po yung mga... para malutas daw po yung mga basura, ano daw po yung ginagawa niyo para? Segregation pa rin. Yung mga bugbog po, ginagawa niyo po? Ginagawa ka na yan. Diba sa yung mga basahan, diba? Basahang bilog? Oo, ganun. Ay, pinapalaman niyo po siya? Oo, ganun. Anong mga strategiya ang ipinatupad ng inyong kumpanya upang mabawasan ang polusyon ng mga operasyon? Wala naman kasi dito chemicals or wala kami hindi naman siya planta, kumbaga ito naman environment friendly naman yun. Environmental friendly. Oo. Maaari niyo po bang magbigay ng halimbawa ng mga tiyak na hakbang sa pagkontrol ng polusyon upang maging matagumpay ito? Segregation pa rin ng basura. Kumbaga po yung reduce, reuse, recycle, yun po yung pangunahin yung ginagawa sa kumpanya po. Paano niyo po namamanag at saka nasusuri po sa inyong kumpanya kung antas ng pollution As always naman, kailangan malinis yung paligid mo. Kaya makalat yan, pero at the end of the day naman, magliligpit naman tayo. Sila na po yung kusang nagliligpit po. Kanya-kanya. Minsan kanya-kanya. Paano napagaan ang inyong kumpanya ng anumang natukoy na mapapanganib sa kapaligiran? Kumbaga po yung mga nagkakos po ng pollution, paano niyo po yung napagaan na mabawasan po? So far, wala naman eh. Wala naman. Pollution lang ito.
sa paligid, sa kalsada. Kumbaga mausok. yung mga basura niyo po, nakikip niyo lang po talaga para hindi po Oo, yung iba, ginagawang kagaya ng unan. Tapos yung dito kaya lang, yung dito, madalang kasi yung hapot ng basura. Minsan, merong tao na nagpipick up lang ng basura, yung magbibigay ka ng Tapos yung mga plastic bottles, yun, kinukuha ng mga nangalakad. Papakinabangan ka nun. Paano isinasagawa ng inyong kumpanya ang pagsusuri ng epekto ng kapaligiran? Kumbaga, paano niyo po nasuri yung epekto po nito na mapahamak po ito sa kapaligiran natin? Yung alin? Yung mga basura. Wala naman so far dito kasi yung dito na naglilinis. Parang everyday na lang. Nami-maintain niyo po yung paglilinis ng inyong Ano po ang inyong naging pamantayan sa paggamit upang masuri ang potensyal na epekto nito sa kapaligiran? Ano po yung naging pamantayan niyo para po wala nagkakasakit. wala naging safe po yung Sa iyong opinion po, ano yung pinakamahalagang hamon na inyong kinaharap sa inyong mga kumpanya pagdating po sa pagsunod sa kapaligiran at pananatili? Dito sa amin okay lang, pero hindi ko lang din alam sa iba, gaya niyan. Parang, kumbaga, yung sa kung tawagin bang mindset lang dapat. Alam mo kung ano yung tama, at alam mo yung syempre pag marumi, di ba? Masakit sa ulo, magulo. Kailangan maintain pa rin yung linis para pagdating ng customer, maayos naman yung paligid. Pagkaya makalat, syempre may trabaho kami ngayon. Kaya kailangan po i-maintain yung kapaligiran ng malinis po. Ano po ang inyong maibibigay na payo sa mga estudyanteng papasok sa larangan ng industriya ng teknolohiya tungkol sa responsibilidad sa kapaligiran? Sariling disiplina lang. Disiplina talaga ang pinaka-important. Tapos syempre kung may concern ka sa environment, sa paligid mo, alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Hindi naman natin tinuturo yun eh. Kumbaga self-discipline lang talaga yun. Yun lang. Sa huli kong katanungan, anong dagang mga pagkukunan o suporta ang sa tingin po ay kailangan ng kumpanya upang mapabuti ang kanilang mga gawin sa kapaligiran? Dapat magmula sa barangay, sa munisipyo, dapat yung paghahakot ng basura dapat hindi kada Pasko lang dapat, kung pwede every day or every other day. Kaya para dito nga malinis, pagdating mo sa ibang era, di pa marumi, makalat. Ganun lang. Sana supportan ng barangay, munisipyo, yung mga garbage collector. Dapat dagdagan pa. Diba? Para di mamaho yung tagsa. Lalo na dito sa amin sa Parabandos. Pagdating mo dyan sa parte ganyan, makalat. Dapat magdagdag sila ng garbage collector. Ganun lang. Pero dito po, napapanatili po nila? Oo, dito okay naman dito. Kasi merong yung mama dyan na barker, lagi naglilinis dito. Kaya okay din. Hindi kami napipermission ng mga kalat. Sa company niyo po, ang napanatili niyo po yung pagiging malinis po at saka nasusunod po yung recycle ng bawat. Kaya nga may nakabang dyan mate. Yung nag-aging dyan, babagsak dyan yung mugmog. May dyan, nakabang. Ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ay mahalaga upang ang ating kalikasan ay ating maunawaan kung paano ito mapapangalagaan. Sa shop ni Ate Lynn, ang pangunahing estratehiya ay pamamahala ng maayos sa mga mapanganib na basura. Ang kanyang mga tauhan ay natutong magkontrol para sa polusyon. Ang araw-araw na kanyang pagsusuri sa antas ng polusyon sa loob ng kanyang shop ay naging epektibo upang ang kalusugan ng kanyang mananahi ay maging ligtas. Napakahalaga na ang batas at regulasyon ukol sa kapaligiran ay masunod. Bilang estudyante, nakabilang sa larangan ng industrial technology, ang pagkakaroon ng disiplina hindi lamang sa sarili,
kundi sa kapaligiran ay ang pinakamahalagang bagay na ating madadala tungo sa matagumpay at maunlad na kinabukasan na may malinis na kapaligiran. Ako si Mariel M. Olesco from PSIT 301 FAT 2022 at ito ang disiplina.